Eto mga kapatid, napapanahong usapan, no? Pabor kaya kayo? Kung kayo tatanungin na, pabor kaya kayo? Para sa mga mapapatunayang sangkot sa anomalya at korupsyon sa gobyerno, hindi lang to sa flood control maging sa DepEd, maging sa DPWH, DIL, lahat mga to, lahat ng ahensya ng gobyerno. Lahat na mapapatunayang sangkot sa anomalya at korupsyon ay papatawan ng parusang death penalty. No? Ano kaya kayo dyan? Sang-ayon kaya kayo dyan? Ang sad to say mga tol, wala kasi rito eh. Wala kasi rito sa Pilipinas yan eh. At ayaw na ayaw nila. Hindi nila ipapasaya ang batas na yan kasi sila mismo natatakot mga tol eh. Alam nila kung anong nila eh. Ginagawa nila dyan eh. Pero ito pag-usapan natin mula rito sa Net25 News and Information. Death penalty dapat ipataw sa mga sangkot sa korupsyon mga tol. Panoorin natin to. Bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin mga tol. Ano sa palagay nyo? No? Kasi ngayon, ang usap-usapan ay humihingi no, na maging state witness po ang mag-asawang Diskaya. Ngayon po, nasa kustodiya na po ng Pasay City Police ang si Bryce Hernandez. We don't know what will happen. May mga hold order na sa Ilbo. Yung mga iba sa mga BGC at saka mga DPWH na mga dating mga nagtatrabaho doon. Paano, sa tingin nyo, ano po ang tamang parusa kung sakali po sila po ay mahatulan, no? Na sila po ay guilty, na talaga po sila ay, yun nga, nagnakaw, naging nagsakaban ng bayan. How do you think it should be handled? What do you think should be the penalty? And are they even qualified to be state witnesses? Pero ito mga tol, tatandaan natin huwag tayong masyadong tumutok doon sa mga kontraktor. Oo, alam natin sangkot sila dyan. Sangkot sila dyan mga tol, hindi natin sila paliligtasin. Pero wag tayo mag-focus doon dahil merong mga, kumbaga, tip of the iceberg pa lang yan mga tol. Iba pa yung nandoon sa pinaka diba? Kasi mga kapatid, hindi naman sa mga kontraktor nang gagaling yung pere. Inaabutan lang din sila para gawin nila yung isang proyekto. Pero syempre, yung mga kickback mga tol, mas malaki yun kesa doon sa natitira sa mga kontraktor. Diba? Kung nakikita nyo, napakayaman ng Diskaya, napakarami nilang mga napakarami nilang mga luxury car, diba? Napakayaman nila. Mga tol, maliit na porsyento lang yun sa mas malaking perang pinag-uusapan dito na hindi sa kanila napunta, kundi doon sa mga kawatan sa gobyerno. Okay, yung yung to be admitted sa WPP, Witness Protection Program, dapat yung mga nagsasalita ngayon or nag-apply ata, I understand, yung mga Diskaya, no? Dapat kailangan una patunayan nila that they are not the most guilty dito sa grand robbery na to. At pangalawa Halimbawa, yung kanina pinapakita mga tol, si Bryce Hernandez. Di ba meron siyang itinuturo boss niya, yung isa, yung Alcantara? Wala akong balita masyado kung ano nangyari doon eh. Pero ito yung madalas pinapakita kasi inilipat siya doon sa sa city jail eh. No? Kinontempt lang siya, dapat nandun siya sa may Senado eh. Pero pinalipat siya ni Tito Soto doon eh. Dapat kailangan una patunayan nila that they are not the most guilty dito sa grand robbery na to. At pangalawa po, dapat pag nag-submit sila, kunyari nag-submit sila ng extrajudicial statement na sinasabi nila, dapat tell all yun talaga, no? Hindi selective para ma-admit sila. But then baka for us dapat talagang masusi ang pag-admit sa kanila sa Witness Protection Program at suriin talaga. Dapat nga, again, ulitin ko, tell all. Walang exception dito. So, it's all up to the court to decide kung tatanggalin sila sa information charges, no? Naniniwala ba kayo na ang most guilty rito is yung mga kontraktor, mga tol? Napakasimpleng tanong, naniniwala ba kayong sila ang most guilty rito? Ako mga tol, kung gagamitan mo lang ng isip mga tauhan lang tong mga to. 'Di ba?
Kumbaga sila yung mga kontraktor na hinire ng gobyerno. Parang simple lang mga kapatid nagpagawa ka ng bahay. Siyempre mag-hire ka ng gagawa ng bahay mo, babayaran mo. Siyempre from time to time, i-check mo yan kung tama ba yung ginagawa ng mga kontraktor mo. Diba? Time to time, lagi mong i-check yun. Diba? So ngayon, eto mga kontraktor na to, hinire sila ng gobyerno. Diba? Bago sila bayaran ng buo, o bago sila mabayaran, kailangan mga tol may progress doon sa proyekto, doon sa kontrata at maidi-deliver nila yung napag-usapan bago sila matatanggap. Pwede ba nilang lokohin ng gobyerno? O, tapos na po, bayaran nyo na kami, tas babayaran, tapos pagdating dun sa area, wala ka namang makikita. Katulad nung pinuntahan ni PBBM, di ba, dun sa may Bulacan, walang nakatayo na flood control doon. Pero nakalagay sa resibo, bayad na, nakalagay sa kontrata, finish na. Sa tingin nyo, kontraktor ang may problema doon mga tol? Tauhan lang yung mga yan. Ang pinaka may problema dyan mga tol, yung mga nakapirma, yung nag-release ng pera. Bakit ka nag-release ng pera? Hindi mo ba chinek kung mayroong project o wala? Hindi mo ba chinek kung ano na yung progress ng ipinapagawa mo? At babayaran mo ng buo, babayaran mo ng cash yung mga inupahan mo. Di ba napakalaking kalokohan yun mga tol? Oh, ngayon, paano natin matatawag na most guilty itong mga kontraktor? Again mga tol, hindi sila pinapaligtas pero mga tauhan lang yung mga yan. Wala sa kanila yung talagang mga guilty talaga na dapat maparusahan. And also, moving forward, ano ba yung yung dapat maging hatol once convicted? Dapat talaga dito po death penalty. Number one, death penalty, because sa amin yung okay yun kung ipapasa ng mga mambabatas, kasi nga sila gumagawa ng mga batas 'di ba? Sila magpapasa niyan tanong mga tol, papayag kaya sila? Baka sila yung unang-unang mapaupo diyan. Mas maganda nga mga tol pag death penalty, wag yung wag yung lethal injection mga tol, kasi yun yung pinaka alam mo yun, pinaka simple, kasi para ka lang patutulugin. Nasubukan nyo na bang maoperahan? Kasi ako nasubukan ko ng maoperahan Pag sinaksakan ka ng nung general anesthesia ba tawag doon, bigla ka na lang makakatulog tas di mo na alam kung anong nangyari. Bigla ka na lang gigisingin ng doktor, tapos na yung operasyon mo. Magigising ka na lang, nasa loob ka na ng kwarto mo Ganon mga tol kasimple. So ngayon, ang gagawin dyan, pag lethal injection, tuturukan ka lang ng pampatulog, tapos pag nakatulog ka na, wala na, tapos na, wala nang sakit. Tapos tuturukan ka na lang nila ng pampahinto ng heartbeat. Tapos yun, i-declare ka ng dead. Ganon yun mga tol. Diba? Ngayon, pag yun nagagamitin natin, oo, syempre nandoon pa rin yung fact na death penalty pa rin yun. Pero mas maganda mga tol kung silya elektrika o kaya yung hanging. Diba? Bigte, bitay. Ganon yung matindi. Diba? Kasi mga tol, grabe, diba? Kita nyo naman kung paano parusahan yung mga simpleng mamamayan na nang umit ng delata, nang umit ng prutas, nagnakaw ng simpleng tinapay, 'di ba? Minsan pag nahuli pa ng taong bayan, yung gulpi na sa taong bayan, tapos sobrang kawawa pa sa loob ng kulungan yun, mga tol. Pero etong mga to, nagpapakasasa sila sa pera ng taong bayan. Pag a peso stolen from our national treasury is an attack on our economy and security. Sabotage po yan. Katulad ng nangyayari ngayon, lahat po tayo apektado, from the rich to the poor of the poorest. So this is the mother of all crimes. Kasi nga, this is more than yung heinous crime. Wag na muna natin include yun. Ito na lang muna para somehow may deterrent, may takot, at may mapakita nila yung political will nila na meron. Ginawa naman po yan sa, kung di ako nagkakamali, sa Malaysia ata or Thailand. Indonesia, yung babae na she was sentenced by death. Ito lang mga tol, masasabi ko lang, eto, napapanood nyo naman tayo, di ba, sa mga reaction video natin. Okay naman sa akin si PBBM
Actually, okay naman sa akin kahit yung mga nagdaan na presidente. Kahit si Duterte, mga tol okay naman sa akin yung pamumuno ni Duterte dati. Hindi lang talaga pabor ako, mga tol, doon sa kanyang pakikipagkaibigan sa China. Doon lang. Bukod doon, wala na. Okay sa akin yung pamumuno niya, okay sa akin yung pagpapatakbo niya ng bansa. Maliban lang doon talaga sa doon sa policy niya pagdating dito sa pakikipag-ugnayan natin sa China. Sablay talaga siya doon. Pero dito, mga tol, kay PBBM, okay siya doon sa ginagawa niya rito sa West Philippine Sea. Pero kung hindi niya mapapapanagot o kung dito sa kanyang administrasyon wala tayong makikitang managot, kahit na siya mismo in-expose niya na ni sa guni-guni, mga tol, wala yung mga flood control project na yun at napakaraming korupsyon, mga tol, dito. Pag natapos ang kanyang termino sa loob ng 3 taon na lang na natitira hanggang 2028 at walang naparusahan, legacy niya yan. Pinaka-corrupt na administrasyon sa panahon, mga tol. Posibleng mapasakan niya kapag yan ay hindi niya talaga kinilusan ng maayos, mga tol. Kaya nga sabi ko sa inyo noon pa wala akong kinakampihan sa mga yan hindi ako pro BBM, hindi ako pro Duterte, hindi ako pro sa kahit na sino mang politika Biruin nyo. Imagine nyo kung nagpaka pro BBM ako, di isa ako sa mga nagbubulag-bulagan sa mga patuloy na nagtatanggol, di ba? Ito mga kapatid, thank you kay PBBM dahil siya ang nag-expose. Siya ang nag-expose nung mga flood control project, yung mga ghost flood control project, in-expose niya yun, mga tol. Pero hindi dapat natatapos dun sa parteng yun. Diba? Hindi dapat natatapos yun dun. Kailangan may magawa siya bilang presidente. Alright, bilang mga tao rito sa ating bansa, mga tol, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shovel D. Peace out.